Mayong buntag, mga kaigsonan. No? Good morning to all of you. I pray the Lord is continuously expressing and manifesting His goodness to all of you at this moment. All over the world, there seems to be a state of confusion and anxiety among our people because of the virus. But we should not forget that we are living in this sinful world, fallen world, and sicknesses and diseases are being part of it. Pero na naman ta kay Lord, atong hinabuhi, gihalad naman ato sa iyaha. So, dili na taa may mahadlok, babalaka. Although we still have to take the necessary precaution, part sa common sense, but it should not cause us to be over anxious na tungod na mahimo na tang inotil, wala na tayong mabuhat. At this time, there's still plenty of things that we need to do. Ang mga limitations, dili na siya mo'y rason nga dili na to mahimo ang dapat nga to mga pagabuhaton. We're just doing some adjustments in accordance sa pakanaog po sa ato ang mga pamunuan. But as I said last time, we are a people that is adjustable. Yeah? And that is a sign of our faith, strong faith in the Lord. Na bisag-asa pa ta kung sa pag-ato ang mga kahimtang sa kinabuhi. Kita itong mga katawhan nga committed na kay Lord. Magtuwad balintong pa ang kalibutan, committed na kay Lord. Ana na siya. So, let me continue what I shared last Sunday. I read this passage in John chapter 4. I don't need to read it again today. The discussion or conversation of Jesus with the woman at the well, wherein they talked about worship eventually, no? Although they started first with some water and wells, timba, and other things, but they ended talking about worship. And Jesus told the woman in verse 23, "Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks." Very clear ang giingon ni Jesus na as far as the Father is concerned, there is a kind of worshipers na iyahang ginapangita. Buti pasabot, dili di ay tanan na atong gihunahuna nga worship can be acceptable to the Father. Ba? Na asay klase na iyang gipangita. Pagsimba nga moto acceptable dawaton niya. Parehagod sa nahitabo kang Cain o kang Abel, no? Early on in the Genesis account, both of them, they offer the sacrifice as an act of worship. So, si Cain, nag-worship siya, pinaagi sa iyang sacrifice. Of course, si Abel po. But the sacrifice of Abel was accepted by God. Whereas the sacrifice of Cain was not accepted. Nga naman to. Kaya dili lagitan ng worship, dawaton. Ang dawaton sa Diyos nga worship, katurang acceptable, in line sa iyahang kagustuhan.
Simply put, we just do not worship because we like to worship. We worship out of obedience. We worship because our hearts were touched by the Father. We worship because we received a word from Him, a revelation. Ba na siya? Buot-buot lang ka worship, dili siya acceptable. Imo man itong gusto, dili ito niya gusto. Mana nga, kining conversation ni Jesus with the woman, this could have been a topic na pwede niya discuss with the religious leaders in the city center of Jerusalem. Pero Jesus opted to talk about this with this woman. Of all women, siya pa ang babae nga dili dapat qualified na mag-istorya o may tungod-ani. Pero sa parte ni Jesus, this was not accidental. This was within the bounds of His sovereign will and purpose. Ituyo niya ni. Kaya wala ba yay sulagma? Yan ha sa Ginoo. So that to this woman that was not qualified as far as the community was concerned, mao'y mahimong recipient, una nga recipient, niining mao nga revelation may tungod sa pagsimba. A time is coming and has now come with true worshipers will worship the Father. Prior to this, Jesus made mention about the Jewish people worshiping in Jerusalem, whereas the Samaritans, they worship God in the mountain because they were not welcome in the temple. Of course, there were others that they worship anywhere during those days. Pero si Jesus, nag-announce siya na the time is coming and now it has come. Iabot na. That those who will worship the Father should worship Him in spirit and truth. In spirit and truth. Ang mga naanda nato mga pagsimba bitaw sa tinuod lang, taas na kayo nga panahon. Nahimo na siyang ritual, nahimo na siyang ceremonial. Naanda na nato. In fact, memorize na nato ang sequence. Memorize na nato ang unsay sunod. Nakauras pa na siya. So, daghang kaayong nag-aadto sa simbahan nga ang ila lang yung tuyo is to go through the whole thing. But many of them did not necessarily worship in spirit and in truth. Ang ila lang, basta maka-go through sila, anang adlaw, feeling good na sila, inguli. Sabi nila, kasimba na ko. At least di ko irihis, kaya nakasimba na ko. Pero ang question, ila ba itong gibuhat in spirit and in truth? During the time that they were there, for example, they were singing, or when they were praying, or when they were giving, because there are some of the parts of worship, or sometimes we call it acts of worship. Ang pangutana, gibuhat ba ito nila nga kanang sincero sila? Because when Jesus talk about in spirit and in truth, ang emphasis niya katong sa silud. Mention nato na last Sunday. Sa kinasuluran. Dili kayo ng gawas, dili kayo ng lugar, dili kayo ng adlaw. May numduman na ito, no? Ako lang sa putlong na iba. Just to give us a clearer picture about what Jesus was introducing through His discussion with the woman.
Remember, nag-iyon siya nga, the time is coming and now it has come. Na siya, niabot na. That those who will worship the Father in spirit and in truth. Kasi ang pagsimba sa mga Hudiyo, kung ang Hudiyo ang isutan, nakahanay na, no? Na sila day of worship, which was of course the seventh day. That was their day of worship. And then there you have a place of worship dito sa temple, if they live in Jerusalem, in the city of Jerusalem. Kung layo sila sa Jerusalem, then they go to the synagogue. And then sila ay mga so-called trained people or professional people. Usually mga Levites, the priests and the Levites, na mao'y mag-facilitate, mag-lead sa worship. And these Levites, priests and Levites, na naka-uniform na sila, prescribed ng mga uniforms, may mga rank sila, and then they lead the people in worship. Kaya nahitabo sa Hudiyo na pamaagi, na pari-pariha rasyan siya sa pamaagi sa ubang mga religious na mga kalihukan, no? Na makita niyo mo na ay hanay, no? Na ay building, na ay lugar, na ay adlaw, specific nga adlaw na magsimba. Ano? Like Friday, Sunday, unsa bang adlaw nga. When people would subscribe to that, ang feeling nila paglain nga adlaw dili siya tama nga pagsimba. Kato ra gyud dapat nga adlaw. So na temple, na adlaw, na ay mga set of people, na uniforms, and these people na nagalig, usually na mga ranks, na mga titles, sa ilang pagsimba, paglid o simba sa mga tauhan. Ang interesting kay when Jesus Christ came, pag-announce niya nga worship now has come, that those who will worship the Father will worship Him in spirit and in truth. Makita niyo na wala niya gi-emphasize ang adlaw, wala niya gi-emphasize ang place, wala niya gi-emphasize ang ritual, ceremony, mga uniforms, titles. Mas gihimo niya na murag informal. Anyone can worship the Father for as long as that person will worship the Father in spirit and in truth. Mao na giingon Jesus. Mao to ang iyang requirement sa mga would-be worshipers, that they will have to worship Him in spirit and in truth. Regardless sa place, sa adlaw, na ba'y mag-lead sa ila o wala, they're all welcome to worship Him. Worship the Father. And that's exactly what we can see sa gibuhat ni Jesus all throughout sa iyang public ministry, which was carried on by the apostles. As we can read in the book of Acts. Ato naman ibawa na book of Acts, record ni sa mga early Christians after Jesus returned to heaven. So sila na lang, of course the Holy Spirit was with them at this time. And makita nimo ang ilang pag-worship, pag-serve, pag-alagad sa Diyos. It was done in spirit and in truth. Pero makita nimo wala sila ritual nga ginasunod. Wala mga uniform sila. Ordinary people, mga apostolis. Ordinary people. Later on, no, samtang dugay sila, nag-irog ang mga katuigan, expand man og maayo, nanaghan ang mga Kristiyano, mga disciples. Mas makita nimo sila nga nagatigom sa mga balay-balay. Komo na kayo na, nga makita nimo sila, they would gather in their homes, and there in the confines and in the simplicity of their homes, they would worship. They would worship God in spirit and in truth. Primarily,
together with the members of their household, and then maybe few other families within the vicinity. Pero daghan na sa isa ka syudad, nanaghan na ng mga Kristiyano ato panahon na. So nanaghan ng mga tapok-tapok nila sa mga balay. And yet they worship in spirit and in truth. Pero another thing na gusto na ako atong hinunduman, para sa mga early Christians, which they captured from the teachings of Jesus, from the revelation that Jesus gave to them, na ang pagsimba, dili na usa ka event na ginatambungan sa mga katauhan sa Diyos. Para sa ila, ang ilang tibok kinabuhi, usa na kapag simba para sa ilang Diyos. Their whole life, everything about their life is a worship unto God. Noto ka, last Sunday, if you remember, atong gibasa tong sulat ni Apostle Paul sa mga Christian sa Colossus, chapter 3, verse 17, wherein Paul reminded them in this verse, whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father. Because when we worship, we honor. Tanaw nimo sa dictionary kung sa meaning sa worship, it means to honor, to give reverence. Naghatag ka o pasidumog, pagtahod, or respeto. We use that word also, respect, adoration. Apil na siya. Pero dili na something na ginabuhat lang nimo once a week in one particular place na mo adto ka, nya buhaton nimo, nya pagkahuman uli ka sa imong balay. Dili mo na ang ilang ipakita. Ang makita nato ang klaro kayo, tanang gutlo sa ilang hinabuhi. Pagsimba to para sa ilang buhig Diyos. Kay tanan nilang gibuhat, na Lunes, Biyernes, Sabado, Domingo, o Miyerkules, tanan nilang gibuhat nila as an honor unto their God. Gibuhat nila because they respect their God. Gibuhat nila because they adore their God. And they did it from the depths of the being, in spirit and in truth. Tininuod siya. Dili siya pareha magod sa atong ginabuhat karon hanang wanto tag simbahan no. Kay mo na tradisyon no, wanto tag sige Domingo, wanto tag simbahan, no. So mangandam ka, di ba, no? Mangandam ka, maligo, mag-ilis. So isulob nimo ang imong Sunday best nga sinina, di ba? Magpahumot ka, di ba? Ana pag yun, kay mo ato lagi kag simbahan. Pero the rest of the week, no? Daghang kayo mga tao nga nagasimba sa ingana nga klase sa pagsimba. The rest of the week, layo ang ilang hinabuhi. Lahi ba? Lahi ang ilang ginapakita sa Sunday, lahi ang ilang kinabuhi the rest of the week. Dili na mao ang makita nato sa New Testament. Sa example ni Jesus o sa mga apostoles. No na kang Jesus na tingala ka, wala uniform, ba? Dili siya kinahanglan mag-ilis siya, pumuadto siya sa usa ka gathering, ana gani. Wala say title, walay oras. Para siya tanang gutlo. You live your life every moment, every second, every day to honor, as an honor unto God. So that unsang buhaton nimo sa imong kinabuhi, buhaton nimo sa tama, sa insakto. Buhaton nimo. Ngano? Because you honor your Creator. Because you adore your Creator. Because you want to glorify your Creator. Iba mo muna yung mga terms na itong ginagamit in place of worship. Dili siya separated sa Domingo,
nga activity nga imong giapilan. Mo na nga sa balay, sa trabahoan, no? Sa eskwelahan, no? Pag kinabuhi ka dito, for example, eskwela ka, tininood na nga pag-eskwela, wala na isagol binuang. Kay buhaton man nimo as an act of worship because you want to honor God sa imong pag-eskwela. Nagnegosyo ka, kung disipulo na ka ni Jesucristo niya, nagnegosyo ka nga insakto ang imong pagbuhat sa imong negosyo. Why? Kay gibuhat man na nimo as an honor. Worship na nimo. Part na sa imong pag-worship. Dili kay musira sa kong tindahan kay musimba sa ko. O niya dito sa simbahan, wapo kayong inistoryahan, ismail nimo nindot. Niya pag uli nimo, mangambre na sad ka sa imong tindahan. Ana, dito manikas ka, ikasan nimo sa timbangan, ana. Dili siya nga. Inconsistent siya kung ingana. It's not in spirit and in truth. There is so much hypocrisy, kumbaga, nga nahitabo. Kaya gi-separate, na-separate ang real kaysa pagpanggap. Kini ang usa sa mga nahilayo na gikan sa atuwa. No? Kay mo lagi na ang atong panimahon, no? Na unsa naman siya, na formal naman, na institutionalized naman siya maayo, ano, naana naman ta nga mo adto gyud kag building para magsimba. Pag di ta kaadto mura sa una-una nato kuwang man to, kuwang man ta nakaadto sa building. No? Labi na itong mga Kristiyano nga naanad na gid sila nga na mga instrument, lain-laing instrument, bibo kayo. Kanan. So pareha karon murag gabaguhan sila kay nga naanad tas balay, di na kulay instrument, ana mingaw kaayo, bragana ba? Pero ang pag-worship dili na kay mingaw, dili na kay bibo. Dili na siya mao. Tungod kay bibo, nindot na nga worship, pag mingaw, di na mao nga worship. Dili man na mao. Remember when Jesus said, the Father is seeking for those who will worship Him, katong naa dito yun sa kinahilagman sa atong kasing-kasing. I think ang usa sa mga bugat nga pangutana nga atong ipangutana pirmi sa atong kaugalingon is, why are we doing what we are doing? Nganong ginabuhat nimo ng imong ginabuhat? Okay. Kung ginabuhat nimo na as a way of honoring ang God, no? Bisag unsa ka simple na, mahimo lang kahimutan nga gusto Diyos. Pero kung gibuhat nimo na para sikat lang nimo, panghinambog lang nimo, para mahimo kang bantugan, mahimo nang walay pulos sa tuhanan sa Diyos. Because it's no longer according to the heart of God, in spirit and in truth. Wala nga, atong hinumduman, karon sa atong kiningyadagan sa panahon. Yeah. Pagsimba ka, duha, tulo, simba. No? Magbasa og pulong, mag-ampo, di ba? Kung ganahan mo magkanta din, you sing. Di ba? Pero, ayaw ilayo o ayaw i-separate ang imuhang adlaw-adlaw na pagkinabuhi. Dapat sumpay siya, kauban siya. Kauban siya. Ayaw siya i-separate. After nimo mag-prayer, magbasa, after ka mag-ampo, gawas ka kay trabaho ka, for example, sa imong trabaho, o mag-mekaniko ka, parto sa imong mag-worship. Ayuhan na pagtrabaho. Yan ang pinaka-the best niya pagtrabaho. Kay part na sa imong pag-worship. Kay kung ma-separate siya, no na,
malibog ang mga tao, initanaw nila sa tuwa, malibog kay. Wala na, ma-Diyos nun, panahon sa Domingo, gusto kayo mo pakpak, mo sayaw, mo hilak pa. Pero the rest of the way, layo kayo ang mga ginabuhat. Layo kayo. Ang pag-istorya, layo kayo. Pagtuwa sa simbahan, kuyaw kayo mo kanta, Diyos nun kayo mga pulo. Pero pagtuwa na sa trabahoan, lahi na. Dili na siya mao nga kinabuhi. Ang gusto sa Diyos, katong magsimba kaniya sa Espiritu ug sa kamatuoran. Kanang adlaw na. No? Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, because worship is not something you do on Sunday, once a week. No. Worship is everything that you do. When you do it unto the Lord, any time of the day is worship. Nasa iyo. So I pray na kining ato ang mga paghitabo karon makatabang sa tuwa to really reflect, no, and ponder unsa ang atong mga dapat nga buhaton nga bisan pag dili na ka makaadto sa dakong tigong, dakong tapok, pero mas na Diyos no Ginoo kag sa mo. Siya. Kunaw na ragod, what if after ani, no? After aning coronavirus, himuon na nilang opisyal na wala na mag-adtong simbahan. Malay mo. Kaya wa mo ta katagnaon sa isunod nga development ani nga mga dagan sa panahon ron. Tinamagoy mga nakasulat din nidaan na tagna sa pulong sa Dios nga mga hinanali nga mga changes ba sa panggobyerno. Ang atong hunahunahon o atong ipangutana mo lahutay ba ang imong pagka-Kristiyano kanang ikaw na lang usa? Mulalog ka pa ba diha sa imong paglakaw kauban sa Dios, kauban ang Dios, nga ikaw na lang usa? O basi mapalong ka imbes na mulalog? Yung kailangan naman ka ato pagtugid sa binding nga na ay mga kauban, bibo kayo, aanad naman ka. Mas nindot nga paagi, mas nindot nga mapistingan, kumbaga ang ato ang pagtuo, ang ato pagsimba, ang ato pag-alaga. Niagi o kalisdanan, niagi o kalayo. Dili sa buong box, basa nyo, mga Kristiyano, bisan pag-ikalisod, naglisod-lisod, ipang-lisod-lisod sila, ipang-lutos, pero huwag mag-yun sila mabigay. Padayon sila na nagsunod sa Diyos. Padayon sila pagmasa, padayon pagkampo, padayon pagsangyaw, padayon nga magkinabuhi, nga matarong ang Diyos Lord. Kaya gihalan naman nila ang ilang kinabuhi. Ganto sa Diyos. Wala na yung makapausap pa ato nga paghalan. Bisan kung sa pa ang mga gausap-usap nga paghitabo sa kalibot, dili na maapektuhan katong misisyon nga ilang buwan, which was to surrender, give their lives unto the Lord. And so they were committed the rest of their lives to worship God, to honor God, to serve God, to follow God, to live their lives with God. So sa mga sulat sa mga apostoles, na ang ilahang unsa na padayon sa pagpahimang, no? Ato maning gibasa ni sinulat ni Apostol Pedro, kapila na nato ni gibasa sa milabay nga mga Sundays. Ingon siya din ni in 2 Peter chapter 3 verse 11, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. Unsa man mo nga matag sa mga katawhan. Ingon siya, kinahanglan kamo tong mga katawhan nga nagkinabuhi nga balaan og Dios Lord. As you look forward to the day of God and it's coming. Samtang lantaw mo sa unahan sa pagbalik o sa pag-abot sa adlaw sa Dios.
o pagtabang na madali na ang iyang pagbalik. You live holy and godly lives. Eh, part na. Mo ang worship mo ngadto sa Dios. You live a life that's holy, completely, totally surrendered, dedicated, devoted unto God. And then translated into acts, no? Acts or deeds. That's glorifying God. Bahalag simple lang ang mga lihok, mga trabaho, basta matarong, makapahimayan. Ganito sa Diyos. Kana worship na siya. Nagpasinungog ka. Gibuhat nimo to honor the Lord. Gibuhat nimo because you respect the Lord so much. No? Ang problema lagi, balik ko na po kay Diyos nun ang mga katauhan, professing nga Christian ba, angkon na Kristiyano, no? Diyos nun sila, hindi ka Domingo, naka-dress to worship lagi sila. Ang ila po mga termino nga pagsimbahan, so Diyos nun sila. Pero paggawas ana, layo ra kay tinud. Sila ra po itong mga tao nga bago lang ng simba. Mag-abot sa opisina, manikas, mamurakto, magyaw-yaw, mapulong kayo mga ilingig kayo. Pero hindi ka na nagsimba, punuhay. Kaya nakalimot lagi. Nakalimot. Na ang pagsimba, dili na confined sa lugar. Dili ta angay nga madlok kung mabalakaw. Hindi na ta makatigong kung dinaghan. Kaya ang atong pagkirelasyon sa Diyos, wala man yung mag-agad sa daghan lang. Halimbawa ng mga tadaan na na'y panahong daghan, nasa'y panahong na italagusa. Pero madaghan o mausa, padayon ta. Natin, Lord. Di ka itong punitin na na magpinabuhi, kabalaan, o gusnon, matarong. Hangtod na sa atong kamatayon o hangtod na sa pagbalik sa atong buhay. Whichever na. Alay ko na nga lang sino. Wala, balik ko na ako sa itong pangutanan na akong ipasa sa inyo sa mayagi na Domingo. No? Walang balik ko na pangutana para naatay masigig istoryahan ba nga makatabang sa tuwa, no? Makatabang sa tuwa nga mag-sharing ta unsaon nato paglalom, unsay mo ato aron mo lalom pa nato magiging relasyon sa Dios, taliwala nga usap-usap ang dagat sa panahon. Una, ang ikaduha, unsaon nato pag-advance sa dinilihan. Kaya whether we like ito na ahasan namatay assignment. Willing na tayo na nag-agad lang sa panahon. Kung maayong panahon, let's serve the Lord. Let's, contribute to the advancement of the kingdom kay nindot ang panahon. Tapos, wag dili, excuse lang sa dili mo nga. In fact, ako'y good news. Ang tinuod nga makatawan sa Ginoo, musahin na sa panahon na lisod kayo ang sitwasyon. Mga makatawan sa Diyos. Praise God. Magapo ko. Father, salamat kayo sa inyong pagkamaayo, pagabutan. Salamat nga ikaw ang among Diyos ug gamahan. Nagbuhat ka namo ug nagluwas ka namo. Ikaw po nagpasalig, dili hindi mo biyaan, dili hindi mo sagdan. Mga nga relaxan mi diha imo Ginoo. Salig mi. Buhaton lang namo ang dapat ang buhaton. But yet at the same time, salig mi kami. Among tutukan ang assignment, may mungyatan. And seek to advance your kingdom by sharing the word, winning souls and making disciples. In season or out of season. Buhato na mo kayo. Salamat kayo na ikaw magpapadayon sa pag-bless sa imong katawan, provide your people with all their needs, protect and preserve us all. And I pray, mag-abri ka mga pultahan, windows of opportunities, doors of opportunities for all of us to share the gospel. May our lives continue to shine as a powerful testimony
by your goodness and by your grace. Talagon ikaw Ginoo. We give you the praises of in Jesus' name. Thank you for watching PCC Podcast. If you're blessed by the message, just click the subscribe button to get updated with our latest uploads.